Okay, guys, welcome to News Listener by Angelo, and today is May 19, 2025. Salamat po sa mga nanonood sa mga past videos, and thank you po sa mga likes and comments and sa mga subscribers nitong channel. Sa wala pa pong, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to support this channel. Okay? So, salamat po. So, pag-usapan naman natin si Arnel Ignacio. Okay? At natatandaan nyo, um, nung time ni former President Duterte, ginawa niyang OWA officer. Okay? And nakita ko uh, recently na si Bongbong Marcos ginawa niyang administrator ng OWA recently. Okay? And speaking of being an OWA administrator, nakakarap siya sa isang kaso or investigation sa isang 1.4 billion land deal. Okay? Na ay isang merong issue uh, na tinanggal na dahilan na tinanggal siya. Okay, guys? So, pag-usapan natin and let's go to the GMA News Online. Okay? And we'll get some information galing dito sa kanilang website. Okay, sabi dito, alleged anomalous 1.4 billion land acquisition deal of Overseas Worker Welfare Administration or OWA. And sabi dito, which supposed did not have approved by the agency's Board of Trustees. So, hindi ito na-approve ng Board of Trustees, okay, ng OWA. Kaya, nasibak si Arnel Ignacio, okay? And sabi ni Secretary Hans Kakdak, isa siyang lawyer at meron ng itong investigation, okay? And the good thing is that merong due process, okay? Pero sa panahon ng mga Duterte, alam mo na, walang due process na nangyayari, okay? And um, tapos dito, uh, si Arnel Ignacio ay natanggal sa kanyang post kasi sa loss of trust and confidence. Okay? So, hindi na siya karapat-dapat maging isang OWA administrator. Okay? And, na-replace siya ni Kaunan na magiging isang bagong OWA administrator. Okay, but guys, bakit nga ba nadawit si Arnel Ignacio sa 1 billion land deal? Okay? Kasi kung magdi-deal ka ng isang lupa, okay, dadaan ito sa proseso. Okay? And sa mga approval, ang sabi dito, punta tayo sa baba, let's go back to the OWA law. Sabi sabi ng ni Kaunan. At kung bibili ng property ang isang agency na kagaya nila, it should be approved ng Board of Trustees. Tapos, nung chairman of board is ang secretary ng Department of Migrants and Workers. Tapos, yung vice chair ay ang OWA. So, yun ang regular process na kailangan pagdaanan ng isang magiging land deal. So, unfortunately, si Ignacio, hindi niya sinunod itong proseso. Di ba? So, kung ikaw, isa kang ilagay na lang natin sa isang ordinaryong sitwasyon. For example, sa pamilya nyo, pag bibili kayo ng isang lupa, so yung tatay lang ba ang magdedesisyon para bumili ng lupa? Siyempre hindi, di ba? Kailangan ito ng
kanyang mga anak magdesisyon, at least parte ng pamilya at ng asawa. So imagine kung isa ang magdedesisyon pero hindi alam 'to ng kanyang pamilya, mag-aaway-away sila, 'di ba? So dapat meron tayong proseso do'n at ang mga proseso na kailangan i-approve, dapat, masunod ito. Kaso nga lang, hindi 'to in-approve ng Board of Trustees, chairman ng board, which is yung DMW, the secretary, at at, 'yun lang, dalawa lang, eh. Hindi na na hindi niya na hindi niya nasunod 'yun, 'di ba? So 'pag hindi mo 'yun sinunod, siyempre parang sinabi mo na lang na, "Ay, okey lang, kaya ko 'to." 'Di ba? Okay, there you go. So kung kung, sumusunod ka lang sa mga proseso, dapat daan mo dun sa tamang procedure, 'di ba? Okay. So thank you guys for listening, and, there will be more information na sa issue na ito na kinaharap ni Arnel Ignacio. Okay, so thank you guys for listening, and please like, subscribe, and comment, to this channel. Okay, see you again. Bye. Thank you.